muna. Tayo po muna ay manalangin. Aming Panginoon, maraming salamat sa araw na ibinigay niyo kung saan kami ay makapagtipon-tipon upang purihin ka at makakuha ng lakas mula sa inyo ngayong araw na ito. Bantayan niyo po kami, pagpalain niyo po kami at mga papunta pa lang. In Christ's name, amen. First song po, What a Friend We Have in Jesus, 323. Sa next song po natin, Take the Name of Jesus with you. Take the name of Jesus with you. Take it wherever you go.
song. Let's all stand and sing our theme song, More About Jesus. More about Jesus would I know, more of His grace to others show, more of His saving fullness see, more of His love who died for me. More about Jesus, more about Jesus. More of His saving fullness see, more of His love who died for me. More about Jesus let me learn, more of His holy will discern. Spirit of God, my teacher be, showing the things of Christ to me. More about Jesus, more about Jesus, more of His saving fullness see, more of His love who died for me. More about Jesus in His word, holy communion with my Lord. Hear His voice in every line, making each faithful saying mine. More about Jesus, more about Jesus, more of His saving fullness see, more of His love who died for me. More about Jesus on His throne, riches and glory on His own. More of His kingdom sure and praise, more of His coming Prince of Peace. More about Jesus, more about Jesus, more of His saving fullness see, more of His love who died for me. More about Jesus, more about Jesus, more of His saving fullness see, more of His love who died for me. Tayo'y lumuhod para sa ating panalangin. Muli dakilang Diyos sa mga banal na pangyarihan sa lahat ng iyong luklukan ay sa kataas-taasan ng mga langit. Panginoon, sa mga oras nito, muli po kami pumupuri, nagtataas ang pangalan at ang kanyang sinasamba po sa Espiritu at katotohanan. Panginoon, kami po ay mga kasalanan. Amin pong nilapit sa inyo, Panginoon, ang aming mga sa iyo. Pagalinisin nawa kami, Panginoon, sa aming mga pamilya. Patawarin kami sa aming mga pagkakasalan, sa aming isip, salita at tuwa.
at gawin po kami kaaya-aya, Panginoon, sa inyo pong harapan. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa mga kabutihan na patuloy po namin natatanggap galing sa inyo, sa kapayapaan, sa mga pag-iingat, sa mga pagpapala, biyaya ninyo pong pinagkaloob sa aming Panginoon, sa lahat-lahat o Diyos, lalo higit sa inyo pong pag-ibig. Maraming salamat po. At yan din, Panginoon, akin pong inilapit sa inyo ang aming programa ngayong gabi sa aming pong midweek worship. Now, Panginoon, ang Banal na Espiritu ang siyang patuloy na manguna sa bawat isa, lalo higit sa mga participants at sa magsasalita na siya magbabahagi ng mga mensahe. Akin din po inilapit, Panginoon, ang kapatiran na papunta pa lamang. Nawa kayo po ang siyang mag-iingat sa kanila, Panginoon, upang sila po ay makarating ng ligtas, maayos dito sa bahay-sambahan kasama namin. At ako, Panginoon, ang mga mensahe na aming marinig ngayong gabi ay amin pong may apply sa amin pong buhay-buhay sa pang-araw-araw. Kaya nga, maraming salamat sa inyo pong pagtugon sa aming pong panalangin sa gabi ito. Purihin po kayo, O Diyos, sa walang hanggan, sa pangalan ng aming mahal pa yung Jesus. Amen. Ayan, happy midweek po sa ating lahat, mga kapatid. Happy midweek! Ayan, salamat po sa pagtugon, mga kapatid. Ngayong gabi po ay pang 16 na po tayo ng chapter natin dito sa ating libro kung saan ang ginagamit po natin ay yung Christ Object Lesson, mga kapatid. So mahaba-haba na po ang ating inabot at nawa ang bawat isa po ay nakakakuha po ng aral sa bawat gabi po nating pagsasama, lalong higit po sa mga discussions na atin pong ginagawa. Sa mga testimonies po at gayon din po sa mga payo o advices po na ating natatanggap doon po sa ating mga kagrupo. Para sa gabing ito, ang nanguna po ay ang care group po ng Soul Seekers. Ang nagpaawit po sa atin ay walang iba kung hindi si Sister Shirley. Ang opening prayer naman po ay walang iba kung hindi si Brother Rex. At ang presider po ninyo ay inyong lingkod, Sister Jewel. After ko po mag-preside, tayo naman po ay dadako sa ating prayer band. Ito yung pagkakaloob po ni Pastor Jmar. Then, after ng prayer band, dadako naman po tayo sa special song na ipagkakaloob po ng Soul Catchers, mga kapatid. At ngayon din po ay mensahe po ng ating butihing elder na si Nanay Yoli Baluya. Then discussion po muli, mga kapatid, at yung closing circle natin, yung prayer band po natin. Nasama-sama po natin ipag-pray yung mga prayer requests at gayon din ang thanksgiving ng bawat isa. So mga kapatid, kung sakasakaling hindi pa po tayo nakakapagsulat dito po sa ating harapan at meron pa po kayong mga prayer requests, lalong higit mga thanksgiving. Dahil kakatapos lang po ng retreat po natin, so baka meron po kayong pagpapasalamat sa ating Panginoon. At gayon din, alam ko po, dahil kababalik lang po ng long weekend, marami pong gawain na pending, mga kapatid. So nawa, ang bawat isa po ay patuloy pong magsamba. Gayon din, mga kapatid, ang ating isip po ay ituon po natin sa ating Panginoon. Yun lamang po at muli, happy midweek sa ating lahat. Happy midweek muli, mga kapatid. Tayo po ay dumako na sa atin pong prayer band. At ang ating pong prayer band ay nakafocus po sa ating lalaki, mga kaibigan. Ang ating pong ipanalangin ang ating pong mga kaibigan na kung saan ay bigay din natin ang guidance ng ating Panginoon sa kanila.
So, meron, siguro by 4 isang grupo. Means tiga-apat. Tiga-apat po tayo at meron po tayong 10 minutes. 10 minutes para po sa atin pong prayer band. So, yun lang po kapatid. Pagpalain po muli tayo.
We're pilgrims on the journey of the narrow road, and those who've gone before us light the way, cheering on the faithful, encouraging the weary, their lives a living testament to God's sustaining grace. Surrounded by so great a cloud of witnesses, let us run the race not only for the prize, but as those who've gone before us, let us lead to those behind us the heritage of faithfulness passed on through godly lives. Oh, may all who come behind us find us faithful. May the fire of our devotion light their way. May the footprints that believe lead them to believe, and the lives we live inspire them to obey. Oh, may all who come behind us find us faithful. After all our hopes and dreams are come and gone, and our children sift through all we've left behind, may the clues that they discover and the memories they uncover become the light that leads them to the road we each must find. Oh, may all who come behind us find us faithful. May the fire
inspire them to obey. Oh, behold, who come behind us faithful. Bring a fire of our devotion like the wind. Bring the footprints that believe, lead them to believe, and the lives we live inspire them to obey. Oh, behold who come behind us, find us faithful. Okay. Magandang gabi mga kapatid. Happy midweek. Purihin ang Panginoon. Talagang napakasaya yung mga nakaraan nating araw sa ating retreat. Sayang si Sister Jing di kasama. Ayan. Nasunod si Sister Jing, huwag kang mawawala. Ayan. Marami tayong natutunan doon at na-enjoy natin yung nakikita nating mga kalikasan doon. Talagang napakaganda. Doon natin mapipil yung creation ni God. Ayan. Kaya dadako na tayo sa ating topic ngayong gabi, Christ Object Lesson. Ayun. Hango ito sa chapter 16. Sa Luke po ito matugpuan. Ang title nito, Lost and is Found. Yun. Sa Luke 15, makita natin ang tatlong magagandang parabola doon, mga talinaga. Ang tatlong ito ay loss of sheep, ayan, loss of coin, and prodigal son. Pari-pareho, ang mensahe nila, ang Diyos ay malalim na pag-ibig sa mga naligaw na naghahanap sa Diyos. Ayun, talagang ang mga parable nito is maraming lesson tayong makukuha mga kapatid. Talaga ito ay kung saan tayo nalalayo sa Panginoon ay talagang hinahanap tayo. Sabi dito, ang elder brother ay larawan ng maraming tao na kapag may nalugmok, imbis na maawa, ay nanghusga. Imbis na mag-celebrate ng repentance, nagbibilang ng kasalanan, imbis na maghatid ng restoration, bumubuo ng condemnation. Kung minsan ganun, pero pag nasa ating puso ang pag-ibig, ay hindi mangyayari ito. Tinuturo sa atin ng Panginoon. Pero ang sinasabi ng Ama sa kanya ay napakaganda. Yun. Anak, ikaw ay palaging kasama ko at ang lahat sa akin ay sa iyo. Sa Luke 10:31. Ayun, talagang nag-assure ang Panginoon na huwag tayong mawala ng pag-asa kasi nariyan lagi siya. Lagi natin siyang kasama, anak. Huwag kang mawala ng pag-asa. Sa kabila ikaw naliligaw, ay nariyan na ako sa iyo. Ayun. Ibig sabihin, ang sagot ng Ama sa inggit ay affirmation. Ang sagot niya sa self-righteousness. At ang sagot naman, self-righteousness ang sagot niya sa pride ay love. Yung pala mga kapatid, kabaliktaran lahat ng ang kalooban ng Panginoon sa ating iniisip. Diba? Sinsya naman kapatid kasi ngayon ko lang ito na kasi hindi talaga ako ang speaker dito. Ayan. Nagulo ko pa ang aking nawawala. Ngayong araw ay pag-usapan natin ang mensahe ng prodigal son at ang tatlong malalim na aral makikita natin dito. Una, ang panganib ng
malayong lupain. Pangalawa, ang kagandahan ng pagsisisi at pagbabalik. At ang pangatlo ay ang panganib sa self-righteousness ng elder or brother. Yun ang ating topic ngayon. Mag-usapan natin. Point 1. Ang far country ay naglarawan sa malayo sa Diyos. Yung pala mga kapatid, pag tayo ay malayo sa Diyos, ang tawag doon ay far country. Ang pagkaroon ng ilang araw na tinipon ng nakababatang anak, ang lahat ay siya'y naglalakbay patungo sa isang malayong lupain at doon ay nalustay niya ang kanyang ari-arian sa paglulustay na pamumuhay. Ito ay matutugpuan sa Lucas 15:13. Ayan. Mga kapatid, ang far country ay hindi lang tungkol sa lugar na hindi lang ito pisikal na paglayo. Ito ay naglarawan ng espiritual na distansya. Ito ang estado ng puso kapag ang tao ay nagsasabing, gusto ko ng may freedom. Gusto ko ang sarili kong way. Ayokong, sabi dito, ayaw kong may magsabi sa akin na tama. Yun, may mga taong ganun talaga mga kapatid, din natin may iwasan yan. May sarili silang katwiran. Mayroon silang rason. Ayun. Ganito magsimula ang younger son. Nainis siya sa restraint sa bahay ng ama. Akala niya ang pagmamahal ng ama ay restriction. Disiplina ay nagkaakit. Akala niya, hindi ko mas makita po. Ayan. Kasi pati salamin ko nawala. Ayan. Kapag tayo ay nagsasabing gusto ko ang freedom, gusto ko ang sarili kong way, ayokong may nagsasabi sa akin na tama. Ganito ang nagsimula ang younger son. Nainis siya sa restraint ng bahay ng ama. Akala niya ang pagmamahal ng ama ay restriction. Akala niya ang disiplina ay pagkait. Akala niya ang masayang buhay ay natatagpuan sa labas ng tahanan ng ama. Pero ang totoo, ang iniwan niya ay hindi lang bahay. Iniwan niya ang security, wisdom at love na pumipigil sa kanya sa kapamakan. Yun. Kung minsan may tao talagang ganyan, iniisip niya na maganda yung kanyang plano, pero may magandang plano ang Diyos. Ganyan din naman ang tao kapag hindi niya gusto ang salita ng Diyos, iniisip niya na ang utos ng Diyos ay mabigat. Kapag ang Biblia ay nagsasabing huwag, iniisip niya na pinipigilan siya. Kapag sinasabi ng Diyos na may tamang daan, gusto niyang humanap ng sariling direksyon. Pero ang problema, kapag ang tao ay lumayo sa Diyos, hindi lang siya lumalayo sa roles, lumalayo rin siya sa bahay, sa buhay. Kaya kung minsan talaga ganun ang may tao talagang ganyan, kaya wag natin tularan kasi talaga ang kagustuhan ng ating Panginoon ay lagi tayo nakadepende sa Kanya, hindi tayo lumayo. Siya ang ating buhay. Ang sabi ni Ellen G. White, whatever the appearance may be every life, centered in self is squandered. Napakalalim nito mga kapatid kapag ang buhay ay nakasentro sa sarili. Kahit mukhang malaya, ang ending ay nasasayang. Pwedeng marami kang pera, pwede kang maraming barkada, pwede kang maraming choice, pero kung wala ang Diyos, unti-unting nauubos. Totoo yan mga kapatid. Kaya napakaliwanag dito na sinasabi na dapat huwag tayong ganun, huwag tayong magdepend sa ating mga pera,
barkada, marami tayong choice na pagpilian pero walang iba kundi ang Diyos lang. Dahil pag nakadepend tayo sa ating mga tinatangkilik, ay yan ay maubos. Pero ang Panginoon ay nariyan ng lagi. Maraming tao ang akala nila, ang kalagayan ay gawin ang lahat ng gusto nila. Pero sa dulo, ang totoong kalagayan ay hindi magagawa ng kasalanan. Ang totoong kalagayan ay ang kakayahang mamuhay sa kalooban ng Diyos. Dahil kapag lumayo tayo sa Kanya, pwede may kasiyahan sa simula, pero uuwi ito sa emptiness, galit, shame, or spiritual hunger. Totoo yan mga kapatid. Ang lahat ng yan ay walang kabuluhan. Lahat ay mauwi sa wala. Point 2, ang pagbi-breakdown ng tao ay pwedeng maging simula ng pagbangon. Ngunit nang siya ay matauhan, sinabi niya, ilang upahang lingkod ng aking ama ang may sapat na tinapay. At higit pa, samantalang ako'y dito namumuhay at sa gutom. Yung mga kapatid kong minsan, pag lumalayo tayo sa Panginoon, maalala natin yung ating buhay nung nandoon pa tayo sa sitwasyon na sagana tayo. Pag tayo napunta na sa mahirap, maalala talaga natin yan. Minsan tayo mga magulang ganun, di ba? Minsan naranasan natin na naranasan mong magandang buhay mo sa magulang pag lumayo ka. Mayroon nga akong kwento, yung aking apo minsan naglayas. Ayun na, nagkwento niya sa akin, Lola, mahirap pala mawalay sa pamilya. Todo siya, sis, na natulog sa karton. Kaya iyak na iyak din ako nung nalaman ko. Kasi pinagalitan lang siya, umalis siya. Kasi iba na ngayon kasi yung sitwasyon ng mga bata, di ba? Yun, kaya sabi, nagkwento siya, pinapayo ko siya, Lola, hirap pala ng buhay, ano, pag lumayo ko sa magulang, maranasan mo yung hirap. Kaya nga sabi ko yun, huwag mo nang ulitin yun. Kaya maraming tao, ang akala nila ay kalayaan, ay gawin ang lahat ng gusto nila. Pero sa dulo, ang totoong kalayaan ay hindi paggawa ng kasalanan. Ang totoong kalayaan ay ang kakayahang mamuhay sa kalooban ng Diyos. Dahil kapag lumayo tayo sa Kanya, pwede may kakayahan, may kasiyahan sa simula, pero nauwi ito sa emptiness, guilt at shame. Talagang napakahirap isipin yung mga ganun, kaya mga kapatid, wag tayo talaga lumayo sa Panginoon, bagkos lumapit tayo, kumapit tayo. Yan. Point 2. Ayun. Ngunit nang siya ay natauhan, listen, napakaganda ng salita na siya ay natauhan. Ibig sabihin, may moment na magising siya sa katotohanan habang nasa kasalanan siya. Akala niya okay siya habang nasa malayo siya. Akala niya may control siya habang kasama niya ang maling barkada at maling direksyon. Akala niya masaya siya. Pero nang dumating ang gutom, kahirapan at kasakitan, doon niya nakita ang totoo. Ito yan. Nakita daw siya ng kapatid niya, nanginginig na sa gutom. Ngayon, sa katigasan ng ulo. Ayun. Kaya talagang mahirap yung ganun. Mga kapatid, minsan ang Diyos ay gumagamit ng conviction para gisingin tayo, hindi para pahiya kayo, hindi para iligtas tayo. Ang sakit at konsensya, ang bigat, ang pagkadapa, ang emptiness, ang kasalanan, minsan iyon ay ginagamit ng Diyos para sabihin, anak, matauhan ka. Minsan talaga mga kapatid ganyan. Pag naranasan natin yung buhay na mahirap, naalala natin nakaraan, andyan lagi ang Panginoon nagpaalala sa atin, anak, matauhan ka. Ganon din tayo mga magulang, minsan sinasabihan ko nga, natauhan ka na, naalala mo na kung paano ka maalwan dito sa buhay ng magulang mo, naranasan mo yung todis mong natulog ka sa karton, tapos nagugutom ka, anong feeling? Kaya sabi niya, opo, Lola, hindi ko na ulitin. Kaya ayun, pinapanalangin namin na lagi siya magbago. The deceptive power that Satan had exists over him was broken. The assurance of God's love constant the sinner to return to God.
Totoo yan mga kapatid. Ang tunay na pagsisisi ay hindi lang pag-iyak dahil nahuli. Hindi lang dahil walang pera, hindi lang dahil may consequence. Ang tunay na repentance ay kapag ang puso ay nagising at nakita na mas mabuti pa rin ang Diyos kaysa kasalanan. Ayun. Dalawa lang mga kapatid, pagpilian natin ang Diyos o kasalanan, kapahamakan, buhay na walang hanggan. Kaya bago na tayo, ngayon na piliin na natin ang mabuti. Minsan ang tao ay babalik lang sa Diyos kapag sobrang bagsak na. Kaya kung ikaw ngayon ay nasa season ng pagkadapa, pagkasira o spiritual na dryness, huwag mong isipin na tapos ka na. Baka ang mismong kapahamakan mo ang siyang magpapabalik sa iyo sa katotohanan. Ang Diyos ay marunong gumamit naging sa pain para madala sa healing. Ayan mga kapatid, talagang napakabuti ng Panginoon. Kahit tayo ay nalulugmok, nandyan lagi siya. Gumagawa siya ng paraan para ipabalik tayo sa katotohanan. Ginagamit lang yan, mga pagsubok tayo para tayong tumibay. Part 3, ang ama ay hindi naghihintay na may perfect condition. Ang mga anak siya ay tumakbo at salubungin siya. Totoo yun mga kapatid, pag nawalan ka ng anak, ang sakit. Pagbalik talaga, tuwang-tuwa ka. Di ba? At habang siya ay malayo pa, natanawnan siya ng kanyang ama at nagdadalang habag at tumakbo at niyakap siya at siya ay hinalikan. Grabe ang pag-ibig ng Panginoon. Kung gaano ang pag-ibig ng magulang, mas lalo ang pag-ibig ng Panginoon. Ano ka man ka makasalanan, ano ka mang naglumabag sa kanyang kautusan, ay pilit kanyang ibinabalik sa kanyang paanan dahil mahal na tayo. Ni isa sa atin ay ayaw niyang mapahamak, bagkus lahat tayo ay maligtas dahil tinubos niya tayo sa kanyang dugo, kanyang buhay. Sa Luke 15:20, ito ang isa sa pinakamagandang larawan ng Diyos sa buong Biblia. Ang ama ay hindi naghihintay sa maging malinis muna ang anak bago tanggapin. Hindi niya sinabi, ayusin mo muna sarili mo bago ka pumasok. Hindi niya sinabi na kapag ang tao ay nagsabing gusto ko ng freedom, gusto ko ng sarili kong way, ayokong magsabi sa aking tama. Totoo yung mga kapatid. Ang Panginoon, ayaw niyang yung sarili mo itaas, bagkus siya lagi ang kanyang susundin. Ganito ang pagsimula, ang younger son na inis siya. Ay, sorry. Magliliwanag ka muna bago kita yakapin. Salip ng malayo pa, nakita na niya ang anak, tumakbo siya. Hindi natin siya minamahal para maging worthy. Minahal niya kayo, kahit hindi pa tayo worthy. Yung mga kapatid talaga, simulat sa Paul, sa tiyan pa lang tayo, alam na ng Panginoon, may plano na siya sa atin. Kaya, simula pa lang, mahal na niya tayo. Isipin nyo yan. Kung ano ang ating ibabalik sa Panginoon, kung bakit ganun niya tayo kamahal. Sana mga kapatid, ang ibabalik din natin ay pagmamahal dahil siya ang unang nagmahal sa atin. Ayan. Mga kapatid, ang Diyos ay hindi katulad ng madalas nating iniisip. Akala ng marami, ang Diyos ay laging galit, laging ready mag-condemn, laging naghahanap ng mali. Pero ayon sa parable, ang Diyos ay parang ama na matagal nang naghihintay sa kanyang anak. Ang una niyang reaksyon ay hindi nanunumbat kundi compassion. Ganon ka ang kadakila ang pag-ibig ng Panginoon. Ano man ang ating gagawin, di siya nanunumbat. Talagang mahal na mahal niya tayo. Kundi compassion lagi ang kanyang inaalay sa atin. At tingnan natin ang ginawa ng ama. Una, niyakap niya ang kanyang anak.
Sipin mo yun. Kanyang anak ay lumayas, ayun, gumawa ng hindi maganda, kinuha yung mana, dinustay. Pero andun pa rin yung pag-ibig ng ama. Una-una, pagbalik ng batang ito, niyakap niya. Pangalawa, binihisan niya. Kung nabasa natin yung itong istorya, napakaganda ito. Binihisan niya. Pangatlo, ibinalik niya ang dignidad ng anak. At pang-apat, nagdiwang siya. Nabasa ko kasi itong parable nito, napakaganda, pero mahaba, no? Kasi yung kapatid pa nga niya, ganyan, ganyan. Pero talagang mahal na mahal niya yung anak na ito bumalik. Nawala nga, sabi niya sa anak. Ikaw nandito lang, pero itong anak ko, itong kapatid mo nawala. Kaya ito, niyakap ko siya, binihisan, ayun. Tapos ibinalik ang kanyang dignidad at nagkainan sila, nagdiwang sila, inimbitan niya yung kanyang mga kapitbahay, nagkainan sila, sayang-saya siya. Talagang ang kagalakan nila ay punong-puno ng kasiyahan. Ibig sabihin, ang Diyos hindi lang tayo tinanggap, ibinalik niya ang identity natin, hindi ka lang forgiven. Ikaw ay anak pa rin, hindi ka lang natawad. Ikaw ay niyakap, hindi ka lang tinanggap, ikaw ay binalik sa pamilya. Kung ganun sana mga kapatid ang ating pag-ibig, yung walang kondisyon, napakaganda, no? Sana mga kapatid, ang dalangin ko ay talagang sana tularan natin ang ating Panginoon na kung mayroon man tayo sa ating nagkasala sa loob ng church o mga kaibigan, sana ganito ang ating maramdaman na yakapin natin siya, ayun. Kung ano man mayroon tayo, tulungan natin siya, ibalik natin ang dignidad. Kung mayroon man siyang kapintasan sa buhay, huwag natin husgahan. Ayun. At masaya tayo. Pag ganun ang ating trato sa ating mga kapatid, mga kapitbahay, ay nagkakaroon tayo sa puso ng kagalakan, kasiyahan. Ganun din ang ama, sobrang galak niya at kanyang anak ay bumalik na. Diba mga kapatid? Excuse. Part 4. Ang masakit na katotohanan, may mga nakatira sa bahay pero malayo pa rin ang puso. Totoo yan mga kapatid. Ngunit siya ay nagalit at ayaw pumasok. Ito ay matatagpuan sa Lucas 15:28. Sa puntong ito, pumasok ang elder brother sa kwento. At siya ang paalala sa atin na pwedeng nasa bahay ka ng ama pero hindi pala tunay na malapit ang puso mo sa kanya. Pwede na sa iglesia ka, active ka, may ministry ka, may ministry ka, may survive ka, pero ang puso mo ay puno ng inggit, pride, at self-righteousness. Yung mga kapatid, totoo, kahit saan nangyayari itong mga ganito. Pero sana wag mangyari dito sa ating church. Matuto tayong magmahal. Ilapit lalo natin yung mga, yung mga nalalayo. Kasi kung minsan may napansin tayo sa iglesia na mayroong malayo sa atin, pero pilitin natin na ilapit sa Panginoon. Kasi talagang ganyan, yung mga tao, minsan talagang nandiyan yung pride, napakatas ng pride. Pero nawa handa tayong mapakumbaba. Kasi tayo ang ilang ilaw nangunguna sa iglesia, dapat tayo ay mapakumbaba. Huwag natin i-force ang ating sarili na disiplinahin talaga sila bagkus pag-ibig lagi ang mga ibabaw. Yun. Sa puntong sabi ko, ang elder brother ay hindi nagdiwang ng pagbabalik ng kapatid. Bakit? Dahil ang focus niya ay hindi sa love ng ama, kundi sa sarili niyang effort. Ang nasa isip niya ay, ako, naglilingkod ng matagal. Ako, ang tapat. Ako, ang nasa bahay. Bakit siya ang pinagdirewang? Ibig sabihin, ang puso niya ay healing mentality, hindi
son of mentality. Totoo yan mga kapatid, kung minsan, hindi natin maiwasan kung ganyan, pero wag natin i-apply sa mga sarili natin ng ganyan. Lagi tayong mapagmataas. Bagkus lagi tayong mapakubaba. Bilang isang elder daw or nangunguna sa iglesia, lagi tayong nasa likod, wag tayong nasa unahan. Kasi hindi ba sabi, leader, follow the leader. Pero yung pala kabaliktaran, dapat ang leader nasa likod. Push lang yun ng dahan-dahan. Huwag nung hihulahin bigla pa ipos nyo dahan-dahan, palalahanan, ipanalangin, ganyan. Kasi lalong mag-rebuild yung tao pag i-confront mo, halimbawa may sasabihin sa'yo, tapos sasabihan mo rin ng ganyan, lalong hahaba. Sinaranasan ko na yan dito. Minsan umiiwas na ako, pa mayroon sinasabi sa akin, lalayo na lang ako. Kasi mahirap na pag halimbawa, mayroon siyang sinasabi na di maganda, tapos dugtungan mo, haba lang talaga. Kaya kailangan mahaba ating pasensya, mahaba din ang ating pagpakumbaba talaga tayo. Kasi para makita sa atin yung karakter ng Panginoon. Kasi kung halimbawa, magpagmataas din tayo, sabayan natin yung mga taong ganyan, walang mangyayari sa atin. Kaya pinapayo sa atin na bilang mga elder daw brothers sa iglesia ay maging mabait tayo, dala-dala natin ang pag-ibig, tulad ng pag-ibig ng Panginoon sa kanyang anak, na kahit sa kabila ng kanyang hindi magandang ginawa, ay talagang ang pag-ibig niya, walang kapantay. Kasi walang makatulad sa pag-ibig ng Panginoon. Sa atin noon hindi natin magagawa yon, pero nagagawa ng Panginoon. Sana tularan natin yung pag-ibig na ito na pinaranas ng Ama sa kanyang anak na prodigal son. Kasi talagang napakahirap. Minsan, niisip ko nga, nangyayari din minsan ito sa ating pamilya. Pero, ipanalangin natin kasi talaga, pag malapit tayo sa Panginoon, lalong pumapasok si Satanas mga temptation. Lalo kung sa kabataan ngayon, ang mga kaklase nila hindi naman Adventist, hindi Christian. Christian school nga, pero lihas naman si tinuturo ng Bible. Sa Bible nga, pero hindi talaga nila na-adapt yung talagang malalim na pagkaunawa. Totoo yan, ang mga apo ko nag-aral din sa Christian school. Holy Trinity sila. Pero na-influensyahan din sila minsan ng mga kabarkada nila kay ganyan. Pero pagdating naman sa church, naano naman sila kasi talagang naano naman sila simbahan. Pero kung minsan, mayroon talaga kahit sinasabi na nga kung ano kalalim ang ating panampalataya, kaano kalapit ang ating relasyon sa Panginoon, ay lalo tayong hinahatak ni Satanas palayo. Kaya kailangan talaga, lagi tayo manalangin, panghawakan natin kanyang mga salita, mga pangako, hindi niya tayo iwan, pabayaan, pag tayo ay manindigan sa kanya. Yun mga kapatid. Ibig sabihin, ang sagot ng Ama, inggit or affirmation, ang sagot niya. Sa self-righteousness ay grace. Ang sagot niya ay pride lang. Ito, ang conclusion natin mga kapatid. Mga kapatid, mensahe sa Luke 15 ay napakalinaw. Ang Diyos ay naghanap sa nawala. So yan. Ang Diyos ay nag-aantay sa pagbabalik. Ang Diyos ay tumatakbo pa sa lubong sa nagsisisi. At ang Diyos ay nagtuturo rin sa mga nasa bahay sa maging mawain. Kung ikaw ngayon ay parang prodigals, kung ikaw ngayon ay parang prodigal son, ay magandang balita, pwede kang bumalik. Ayun, kung ikaw naman ay parang elder brother, may panya rin, lumapit ka at matutong makiramay sa puso ng Ama. Sa dulo ang hibin ay nagdiriwang, hindi lang sa pagiging nasa bahay, kundi sa pagbalik sa nawala. Yun ang gusto ng Panginoon mga kapatid. Na sana gawin natin ito katulad ng ginawa ng Panginoon. Kung mayroon man tayo kahit sa tahanan, na wala pa sa panampalataya, di pa natin kasama sa panampalataya,
Ipanalangin natin itong mga kapatid. Dahil pag tayo lang sa sarili, hindi natin ito matagumpayan. Pero sa tulong ng Holy Spirit, unting-unting binabago yung taong yun. Kasi talaga, totoo yan, sa prayer, malakas talaga ang influence ng Holy Spirit. Kung ipinalangin nyo yung isang tao na magbalik loob sa Panginoon. Experience ko kung mga kapatid, yung manugang ko is lasinggero talaga yan. Mahilig siya mag-sigarilyo. Ayun. Sige, ang panalangin namin ng mga anak ko, ayun, nagbago na siya. Diba? Walang imposible sa panalangin. Talagang napakabisa kung sama-sama tayo manalangin sa bahay. Ganon din ang panawagan sa atin ngayong gabi na ang sabi dito, ang Diyos ay naghahanap sa nawala. Kung sino man nawala, sana panahon na bilang ating responsibilidad, bilang tayo ay nakaalam ng katotohanan. Sana mga kapatid, oras na para humayo tayo, hanapin natin nawala. Di natin matagumpayan to, pero sa tulong ng Holy Spirit, panalangin natin. Siguro, may time na talagang may mga kaluwang mailapit din tayo sa Panginoon bago siya dumating. Ayan. Ang Diyos lang ay nag-aantay sa mga taong magbalik loob. Diyan lagi ang Panginoon eh. Ang tao lang ang lumalayo. May mga tao lang gagamitin talaga para ilapit sa paanan yung mga taong nawawala pa. Pero sa ngayon talaga napakahirap gawin to. Pero tulungan tayo tulungan tayo ng Banal na Espiritu na magawa natin itong mission natin sa libutang ito. Dahil ito talaga ang ating mission na bago matapos ang misyong ito ay babalik na yung Panginoon kung lahat ng tao ay makaalam ng katotohanan. Ngayon. Ako na tayo, pastor, sa discussion, mag-pray muna ako. Okay, manalangin muna tayo. O makapangyarihan naming Diyos, ang banal na tanan na sa mga langit, maraming salamat, Ama. Sa lison ito ngayong gabi, Panginoon, marami kaming natutunan. Kung paano kami, Panginoon, magtitiwala sa inyo at manambalik sa inyo bilang aming Diyos. Na nawa gamitin ng bawat isa na ang mga kaluluwang mula pa sa katotohanan ay aming malapitan ito, panalangin. At nawa ito ay convert ng banal na Holy Spirit na may lapit sa inyong panan. Marami pang tao ngayon na hindi nakakaalam, Panginoon. Gaya niyo po nga, kayo'y nag-aantay lang sa pagbabalik ng mga tao. Kaya Panginoon, sa gabing ito, dinadalangin ko rin po ang bawat sambahayan nakasama ko ngayong gabi. Nalawa kung mayroon pang mga taong hindi nila nakasama sa katotohanan. Tulungan mo po sila na ito ay malapit din sa inyo para makasama namin sa langit na bayan. Kaya Panginoon, sa gabing ito, ang lahat ng ito ay nabilin ko at pinadalangin sa inyo. At naniwala kami ng vision mo sa sanlibutan ito ay matutupad bago kayo bumalik. Maraming salamat, Ama, at patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang, pagkakasala, saan kami nagkamali. Sa isip, salita at sa gawa. Ang lahat ng ito ay hiniling ko at binabalik ang pasalamat. Alang sa banal na pangalan ng aming Panginoon Kristo. Amen. Ayan, maraming salamat po sa mensahe po ng atin pong napakinggan na tayo po ay pinapaalalahanan. Kung sa tingin po natin tayo po ay parang prodigal son din sa ating pong Panginoon ay wala pang hindi pa huli ang lahat para bumalik sa ating pong Panginoon Diyos. So sa ating pong discussion, meron po tayong tatlong katanungan at atin po itong buuin sa loob po ng 15 minutes sa atin pong mga questions sa atin po itong sagutan sa isa. So 15 minutes and siguro ang grupo ay ganun pa rin.
Yung mga ay eto t-shirt. Ha? Hindi, kasama Okay, pa mga ba? kapatid. Kasama pa ba 'to? Kung sino daw po ang nanawagan po ang ating pong bahay-bahay dito, masarap daw po yung mga ballpen, ay pakisabi doon sa ballpen na bumalik para po din sa lumahan. Tayo. Tayo po na lang. Panginoon, maraming salamat po sa sa unang parte ng linggo na ipinagkaloob niyo sa amin. Sa mga blessings, sa mga trials, temptations, sa lahat po, Panginoon, maraming salamat. Panginoon, nandito po kami ngayon sa tahanan ito, Panginoon, upang magbigay pasasalamat at pagbigay po kayo sa inyong pangalan. Panginoon, maraming salamat din po sa lessons na ipinagkaloob niyo po sa amin. Panginoon, ang lesson na dapat kami bumalik sa inyo, Panginoon. Kahit kami ay ligaw, Panginoon, tulungan niyo kami na kayo ay mahanap namin kung ano man ang aming nararanasan, Panginoon. Lord, tulungan niyo po kami na mapasok sa aming puso at isipan, Panginoon, ang mga lessons na ito upang magamit namin sa pang-araw-araw at makita ng mga non-believers, Lord, ang pagbabago na ibigay niyo po sa bawat isa sa amin. Panginoon, maraming salamat po na sa mga taong dumalo ngayong week, Lord. Bigyan niyo po kami ng sapat na lakas, Panginoon, upang kami ay pagpatuloy, Panginoon, hindi lamang sa midweek na ito, kundi sa Vesper, sa Sabat, at sa sunod pang mga midweek, Vesper, at Sabat pa. Panginoon, sa mga taong hindi nakapunta, bigyan niyo po sila ng oportunidad, Panginoon, upang sila ay makasama namin sa mga oras na ito, upang sila ay makapahinga sa kabisihan ng mundo, Panginoon, upang kayo ay
mas makilala pa nila at mas mapanatag pa ang godliness nito. Panginoon, tulungan niyo kami, Panginoon, sa lesson at sa commitment na ginawa namin sa retreat, Panginoon. Hindi lamang sa retreat, Panginoon, kundi araw-araw, Lord, tulungan niyo kami na mag-commit at mag-surrender sa inyo, Panginoon, araw-araw. Dahil alam namin na dapat surrender namin ang buhay namin, Panginoon. At kayo dapat ang gumalaw sa buhay namin. It's not our will, Panginoon, pero it's God's will, Panginoon. Panginoon, tulungan niyo po kami, Panginoon, na mag-all in sa inyo. All in for Christ, Panginoon, araw-araw. At tulungan niyo rin po ang aming mga isinulot, Panginoon, dito. Mga prayers ng request, prayers ng thanks, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa pagdinig niyo po sa bawat isa na isinulat namin dito. Salamat po sa mga answered prayers, salamat po sa mga unanswered prayers, at salamat po, Panginoon, sa lahat na pinagdalaw dito sa amin. Ngayon po, kami po ay pansamantalang maghihiwalay-hiwalay sa mga respective na bahay, Panginoon. Pero bigyan niyo po kami ng lakas upang kami ay magkita-kita mo ulit sa bahay-simbahan. Panginoon, maraming salamat po ulit. Patawarin niyo po kami sa mga kasalanan na aming nagawa. Tulungan niyo rin po kami patawarin ng mga taong nagkasala sa amin. Create in us a clean heart, O God, and renew a right spirit. Maraming salamat po ulit, Panginoon, sa pagdinig niyo po sa aming dalangin sa pangalan ni Jesus. All in for Paulette. Ano yung miss?